Magandang buhay po sa inyong lahat. Annalisa Reality Vlog nagpapasalamat sa pagmamahal at suporta nyo sa akin. Mga ma-M Sir, Susan Dairo, Aiza Villarmino, Maria Luisa Cartalaba, Kalingap Rose, Ma'am Flair's Channel, Karepa, Nanay Soledad Belmonte, at sa lahat po, ingat po lahat. So okay po mga kababayan at kalingap, Annalisa Reality Vlog muli, nagbabalik. So ayun, dating gawi, I still have time to continue. Magra-record lang po ako ng aking opinion, reaction. Nabanggit ko na po sa inyo yung patungkol ho, sumalangit na ho ang kanyang kaluluwa at matahimik ito sa kabila ng mga nangyayari sa kanya. Ang ating MVP, Debra Sirine Batrimonia. So dito po tayo sa sa kanyang number, Jersey 35, na ibinigay po ng Ateneo de Manila. May nabasa ako at natatandaan ko year 1991. Nasa college ako that time, no. Uso kasi noon yung naririnig yung hazing, yung mga fraternity sorority. In the year 1991, sabi ko, nung nabasa ko yun, tiningnan ko. Isang law student na hindi naka-survive doon sa hazing na yon. So in short, alam na ho natin na siya. Then ito ngayon, year 2026, ang Jersey 35 na rin. 1991 to 2026 now is 35 years. Sintabi po dun sa mga magulang, pasensya na po, natapi ko lang mo ito. Yung 35 na jersey number na ibinigay sa kanya ng Ateneo de Manila University, ito ba'y nagkataon lamang o talagang plano? Hindi natin alam, no? 35 years. Nasa jersey niya. 35 years din yung nangyari nung unang nagkaroon ng hazing up to 2026. So, namatay yung unang biktima. So, wala rin naging solusyon doon. Hindi ko alam kung nakulong kung sino may gawa. No? So, ang pinopoint ko lang dito, 35. Bakit 35 ang binigay nilang number na jersey doon kay Rene? Then imagine, lahat po ng lumalabas kasi dito, puro 8-8, yung June 8 namatay, tapos yung birthday daw, May 8, ganon. Tapos, yung kung kailan siya, basta lahat may 8. So dito sa 35, 3 plus 5 is 8 pa rin. Anong ibig sabihin nito? Alam mo natin yung 8 is infinity, di ba? Parang infinity number, walang katapusan, no? Napaisip ako. Yung nangyari kay Rene, doon sa Aurora, ano ba yun? Sinadya, plano, nakaprograma o kalooban ng Panginoon. No? Sa YouTube, sa Facebook, ayan po. Bawat labas po, bawat open ko ng aking social media, nandoon, puro Rene. Kaya hindi ko maiwasan na hindi na rin maglabas ng aking opinion at reaction dito. No? So, ang nangyari, ayan, hindi nga nakasurvive yung bata. At mag-isang, anong date na ngayon pala? 7, 8 na bukas, no? Mag-iisang buwan na, wala pa rin hustisya, nakakaiyak, wala pa rin nagsasalita. Isa lang naman ho dito ang hinihiling ng magulang, lalo yung nanay niya. Ano ang nangyari sa kanyang anak? Bakit namatay? Gusto niyang malaman ang katotohanan. Bakit walang nagsasalita? Mag-iisang buwan na bukas, wala pa rin hustisya, wala pa rin nakukulong. Anong nangyayari? Nakasip ang Ateneo de Manila University. So, anong nangyari sa kaso? No? Sa mga nababasa ko, hindi ko alam kung totoo yung isang coach daw, nakaalis na, tapos yung isa pa, sino ba yun? Basta may nakaalis na daw, nakalipad na, yung foreigner. No? Nakaalis na. Paanong nakaalis? Merong ng partial na sinabi doon na ito ay yung mga listahan kung sino yung dapat managot. Pero yun, may nakalusot daw. May nakalayas na. So, ngayon, itong mga kababayan at mga kalingap, alam ko maraming nagre-reaction dito sa YouTube, Kasi nakikisimpatya sa nangyari dito, lalo sa magulang. Kahit sinong nanay makita mo yung anak, sabi nga niya marunong lumangoy yung anak niya, marunong lumangoy. Pero kung marunong siya lumangoy, yes, oo, makakasurvive yun. Pero sabi ng nanay, nandyan din sa social media, wala na akong i-attach na mga resibo. Kasi kalat naman ito, may pasa yung kanyang anak dito. At may mga lumalabas na picture dito mayroon. Tapos may mga may bali sa braso, Kung marunong lumangoy yung bata, kaya niya. Pero what if, na siya,
gulay na yung katawan, saka inanudon sa dagat. Wala na siyang kalaban-laban sa lakas ng alon. No? Kung sinaktan na siya before pa. Yung sa drone footage na sabi doon daw yun sa authority ng Aurora. Parang hindi ko na nakikita yung main source. Pero may mga nakapag-re-upload no, siguro nakopya nila. So, yung sitwasyon, grabe ang ni Rene. Grabe ang dinanas ng batang to. Kung paano siya kinuha doon sa dagat. Siyempre, dalawa sila Namatay din yung isang kasama niya, di ba? Si Divine, Adili. So, dalawa sila. So, alam niyo mga kababayan at kalingap, hindi ako naniniwala na yung mga kasama niyang mga players na nandoon, walang alam. Hindi ako naniniwala sa totoo lang. Kalokohan yun. Nasasabihin mga biktima, yes, oo, biktima sila. So, bakit wala man lang ni isa, maliban sa pamilya ni Rene, no? Biktima daw yun, yung mga bata rin doon, nandoon. O sige, biktima. Pero bakit walang ni isang nagreklamo, no? Sa mga magulang nila, kung biktima man din yung kanilang anak. No? Alam niyo, naisip ko dito, siyempre si Rene, pobre. Si Adili, pobre, from, saan ba yun siya? Nigeria ba? Galing yun? Tama ba? Pero inyong mga kababayan at kalingap, iniwan lang daw itong batang ito. Hindi, saan ba iniwan? Medyo malabo. Parang sa Puniraria, dinala ba ito sa hospital? Ito yung tanong ko, dinala ba sa hospital yung bata? Kasi kung dinala sa hospital, dapat may doktor, no, na nag-assist. May mga records, may papel. Pero parang, yung kamag-anak nila, tita, yung unang nakarating doon sa lugar kung saan yung bata. At walang mga walang taga Ateneo de Manila na inabutan nung time na dumating daw doon yung tita, no? So, para sa isang nanay, no, na malaman mong yung anak mo umalis maayos, tapos malalaman biglaan na may nagsabing patay na, tapos hanggang doon lang, wala nang kwentong iba. Wala daw siyang na-receive ng mga pictures, wala nakita na kung ano-ano. Ang nakapag-send lang sa kanya ng picture, yung tita ni Rene na pinapunta doon. No? So, nakakalungkot, no? Ito lang naman ang sinisigaw ng karamihan. Grabe, hanggang ngayon, no? Sabi ko nga, mag-isang buwan na. Tuloy-tuloy yung suporta dito sa pamilya. Tingnan nyo yung pinaglibingan niya. Araw-araw, maraming taong pumupunta doon. Grabe yung mga bulaklak, no? Sabog, ang dami. Talagang binabantayan pa rin hanggang ngayon. Kasi nga, ang dami sumisigaw ng hustisya. Ito, bakit napamahal? Si Rene, hindi ko to personal na kilala. At ang karamihan din dyan, nagulat nga Ako, kailan ko lang to nalaman, no? Na meron palang ganitong bata na MVP, galing sa yung 2025 Dabraa daw, no? So, sinerge ko yun. Sabi ko, ang galing niya. At bakit siya minahal, mga kababayan at kalingap? Napakabait na bata. Makapamilya. Nakikita ko yung bawat games niya. Talagang, pray muna siya. Ano talaga siya? Ino-offer niya sa taas ang bawat laro niya. Kahit ano man ang mangyari. So, pamilya. Dahil sa pamilya, nangarap siya, pumunta ng syudad, dala ang kanyang talent, ang kanyang paglalaro. Alam niya hirap sila sa buhay, pero gumagawa siya ng paraan para makatulong sa pamilya. Pero inyo yun naalala ko, may napanood ako na sa Amsay na school na doon siya nag-aaral. Tapos nagtitraining sila, lalapit doon sa staff daw ng kantin. After ng training, manghihingi ng bahaw ng kanin para meron silang pagsalo-saluhan doon sa kanyang mga kasamahan, sa kanilang dorm, mga ganon. Nakaka-touch. Kaya, alam niyo yung mga, tumatayo yung balahibo ko, yung mga ganitong kwento na lang na wala na si Rene, may mga balik, no, doon sa school, tapos kung sino yung mga tao. At ngayon, nakakalungkot kasi yung pangarap niya, oo, alam niyo may offer na sa kanya, meron na silang bahay, may condo doon sa Davao City. Kasi yung ang pangarap niya na by June, wala nang iintindihin yung nanay niya. Parang pakiramdam ko, premonition ba na may mangyayari sa kanya na by June lahat matatanggap niyo, wala kayong magiging problema. Pero mali di ba? Ano ba 'yun? No? Tapos yung mga kaibigan niya, meron pang isa doon na sabi, sana nga daw nilasing na lang nila si Rene para na late sa flight, hindi nakaalis, no? Kumbaga sana nasamahan si Rene doon sa lugar kung saan sila magkakaroon ng team building, baka hindi nangyari 'yon. Pero, ang hirap talagang intindihin sa totoo lang mga kababayan at kalingap. Pasensya na kayo ito na yung open up ko lang. Kalatuyan sa social media. Pasensya na po, inilabas ko lang talaga to yung aking opinion. Kasi kung pambihira, kung saan ako yun mangyayari, hindi rin ako talaga mananahimik. Ay naku, ipagsisigawan ko talaga hostesya para sa anak ko. Yung parang ganun, di ba? So, ako po nandoon sa side, syempre ng parents no, ni Rene Baterbonia.
kay Ma'am Ana Robilin. Sana ibigay sa kanila ang hustisya, malaman ang katotohanan, managot ang dapat managot. Isang buwan na talaga bukas. Hindi natin alam kung ang hustisya sa Pilipinas wala eh. Wala, as in, pasensya na totoo, wala talaga. Nakakaligtas yung may mga kasalanan eh. Mas madali nilang damputin yung mga nagnanakaw ng bigas, kulong agad. No? Alam niyo yun. Yung mga gumagawa ng matino at hindi nila gusto, ikukulong ka agad. Pero pag alam nilang guilty at tao nila, ang dami nilang palusot eh. Ang daming palusot. Nangyayari naman talaga ngayon, di ba? Masakit lang isipin. Pero ipagpatuloy ho natin, manalangin ho tayo, ang daming nagmamahal dito sa pamilyang to dahil sa bata. Sabi nga ng nanay niya, hindi niya inasahan ng ganun kadami ang magsusuporta sa kanyang anak. Hindi rin niya inaasahan na maraming blessing na matatanggap. Wala silang alam. So, ibig sabihin nun, yung kanilang anak, ito si Rene, nagtatanim na siya ng kagandahang loob nung siya pa ay nabubuhay. Mabait, no? Nagustuhan niya kanyang ugali at naglalabasan na ngayon kung anong klaseng bata ito sa kanyang mga ka-teammates, sa kanyang mga kaibigan. Grabe. So, dito ko na pag-isip-isip na pagtando, na gumawa lang tayo ng kabutihan, bahala na si Lord na siyang sumukli kung ano man ang ating nagawa. Kung gumawa tayo ng kasamaan din ang ibabalik sa atin. So, syempre, kailangan natin piliin ang gumawa ng tama. No? Huwag tayong malalamang ng kapwa. So, para doon sa mga nanakit sa bata, pinagpipray ko rin sila na karmahin ba? Yung ibig sabihin is, magsalita sila kung sino man yung involved. No? Na hindi talaga sila patulugin as in, hanggat hindi nagsasabi ng katotohanan. Lahat sila, kung sino man ang nandoon. Sa time na yun na, grabe, pinabayaan yung bata, pero inyo hindi dinala sa hospital. Nakita pa yung sa drone, mga kababayan at kalingap, na naglabas pa siya ng fluid, pero bakit bumubula, no? Siguro baka dahil sa tubig alat o ano. Pero kung nalunod talaga yun siya, ito lang hindi ako makamubong. Kung nalunod yun siya, ilang oras? 20 minutes daw? Dapat lulubo yung tiyan eh. No? Grabe yung kinukuha siya sa talaga lupay pa yung bata. Well, as in wala. No? Pinastop ang pag-CPR. Pinastop. So, maraming lapses. Maraming kulang, maraming mali. Marami talaga. Possible na makasurvive pa yung batang yun kung inayos lang nila. No? Marami. Baka mamaya talagang sinadya na lang, no? Ito, sinadya na lang kasi para hindi na makapagsalita. Bakit siya lang ang maraming pasa? Pero may mga lumalabas na picture, no? Merong mga kasama doon na ito, may mga namamaga, yung mga dito. Saan galing yon? May mga namamaga, tapos meron pang isa dito. So, yun lang yung sa akin mga kababayan at kalingap. Pasensya po kayo. Sana po panoorin niyo yung aking mga sinasabi dito. At puntahan niyo po, kalat po sa social media, sa Facebook, Rene Baterbonia story, no? Grabe. Grabe ang pinagdaanan ng pamilyang to. Grabe hanggang ngayon. Maraming nagluluksa. So, gabayan sana ni Lord ang pamilya na to, at lahat po na nagmamahal dito sa Baterbonia family. At tuloy-tuloy po natin ipag-pray na lumabas po yung katotohanan, mabigyan ng hustisya ang pamilya na ito. So, ingat po tayong lahat. Hanggang dito na muna. Shoutout po sa lahat-lahat po ng mga nandyan. No? Buong kalingap tahanan. Maraming salamat po sa inyo. To God be the glory and honor.